Hi, Bianca and Dustin. Hello! We're gonna play Ako Yon, Di Ako Yon. Okay, number 1. Ako yon, di ako yon. Galante. Oh. Pwede pareho kami. Ako yun. Ako Ako yun. yun. Both of us. Both of us. Actually, oo. Ano yung usually, paano nyo na-express yung pagiging galante ninyo? Well, ako, I really enjoy making pakain. Making pakain. I like keeping everyone full. Tapos hindi talaga ako magpapakali. Kunwari yung team ko, yung mga taong, kunwari ka work or environment ko, hindi sila full or hindi sila parang happy. So, I like to make Si pakain. Bianca, lagi niyang unang iniisip yung mga tao na makikita niya o makakasama niya. Before yung sarili niya. As in, isipin niya na yung kakainin ng mga kasama niya sa work. So, galante talaga. Si Dustin din. Si Dustin naman, parang he's really thoughtful on what to give up. Kunwari, makikita niya yung taong to, ka-work niya, ano na yung sapatos, sila na yung sapatos. He'll really take the time to buy that certain someone shoes. Or kunwari, kita niya na parang kulang yung tao to sa damit. And he'll really take the time to buy that person. Clothes too. So, ganun siyang klaseng tao. Ayan, grabe. Kilala na talaga nilang isa't isa. Ito, number 2. Ako yon, di ako yon. Suplado or suplada? Hindi ako Hindi ako yun. yun. Ikaw? Hindi ako. Tsare. Pero madami nagsasabi Nasa plado. na mukha akong suplado. Pero dami rin nagsasabi na, hindi pala. Feeling ko misconception yun about you. Super. Yung mata niya kasi, sobrang, piercing. Ayan, yun. Mukhang suplado naman talaga. Ako before, feeling ko yun yung misconception din about me. There was a time. Tapos, hindi ko alam kung ngayon pa rin. For sure, may times na ganun pa rin. Pero, pag nagsalita naman ako, ay, iba pala siya. In person, ayan. In fairness, pareho kayo namang outgoing. Yeah. Kahit lalo na tong si kasi ilang beses na rin kapag nakikita ko siya sa press con, talagang chika talaga siya. Or sa pep, diba? And even si Bianca talaga namang very expressive, chika. Yan. Chika, daldal. Eto, number 3. Ako yon, di ako yon. Unang nagsosorry. Ooh. Ako yun. Depende. Next pa. Mga times din naman. Ako yun. Mga times din. Yeah. Ano yung kahalagahan kapag when you admit na, okay, sorry, mas nagkakaroon ba, nagiging chance ba yun na ma-break yung parang bawat kung may inisan, ganyan. Parang for me, communication is really important. Parang kapag kunwari parehong may mali, parang importante sa akin yung pareho din magpapakumbaba kahit na kunwari pareho may mali. Because parang ang pinakakalaban talaga natin kapag may ganyang lasting fights is your pride and your ego. Ang hirap yung kalabanan. It's so hard to get over that. Even me, aminado ako doon na parang shucks, ang hirap nito labanan. But if you really care about your relationship with that person, and it can be friendship with your friends or kunwari with your family, kaaway mo yung nanay mo or tatay mo, kapatid mo, kailangan mo talaga mag-step down and sabihin, okay, andito ako, I need to humble myself because I love this person. Yeah. For me kasi, ang ano ko naman, ang take ko dyan, ayoko kasi na, for example, may nangyaring problema. Ayoko na siyang maulit. So, gusto ko siya pag-usapan talaga ng maayos. Ayoko na parang sorry agad o isabihin na lang na hindi na maulit babawi na. Ayoko. Gusto ko pag-usapan ng maayos, ng kung bakit, saan kami nagkamali, yung friends ko, saan kami nag-away, yung mom ko, saan kami nag-away. So, doon talaga. Tapos, sa dulo naman ng conversation, of course, mag-sorry naman. So, communication pa rin talaga. Yeah. Okay. Ayan. Number 4. Ako yon, di ako yon. Madaling ma-fall. Ako yon.
before. Ano ako before, as in super, bagets eh. Tapos parang, syempre bago ako kasi I really love. Gusto ko yung pakiramdam ng minamahal at may minamahal. Yung sa pakiramdam eh. But then, syempre, growing up, syempre hindi ko naman na-foresee yung sakit na kasama nito. The pain that comes with it. And then when I got my heart really broken, sabi ko, shucks, ang sakit pala talaga. So from then on, I became more careful in choosing who to love. Because again, when you love naman talaga, it comes with a lot of sacrifices and yun is isang malaking gera. So you have to choose the person na you hold your hand. Hindi kailangan yung taong hawak yung kamay mo with is as batak as you, as willing to go through that battle with you. Ako yun. Ako kasi mabilis ako mag-detach, mabilis din ako ma-attach sa mga tao. Mabilis ako I love, mabilis ako makahanap ng friendship. So, lalo na binavalue ko talaga yan, mga yan, may pagmamahal. Once na may makita akong ma-attach ako agad. So, yun yung problema sa akin. Mabilis ako ma-attach. Pagiging trusting din ba yun? In a way. Yeah. Oo. Mabilis rin talaga ako magtiwala. Actually, so, Yeah. sasabihin ko nga siya minsan kasi super bilis niya talaga mag-trust. Eh, syempre, in the industry that we're in naman, mahirap yung ganyan. Siya kasi parang, kunwari kakamit niyo lang sa tao, ano na siya, parang number na agad, yung exchange na sila agad ng social media, tapos text na agad, tapos yung mga personal details, ang bait niya masyado. Yan yung misconception about Dustin. People think na matapobre siya, but in reality, masyado siyang mabait. Ayan. Ito last. Ako yun, di ako yun. Napagalitan ng direktor. Ko yun. Pero lahat naman kami napagalitan. And that's part of your journey. Yeah. Ako mas nag-work as an artist, I work well under pressure. And kapag, mas na-appreciate ko kapag napapagalitan ako because ibig sabihin, hindi ako binibaby and hindi sila yung parang okay na yan. Kung ano bigyan mo, okay na yan. Yung, kumbaga, they care enough. Alam mo yung parang magulang. Kapag alam nilang you can do better, pipigain ka nila, aanin ka nila, they'll push you to your breaking point. So, when my director, especially when Direct May pushes me to my limits, doon ko mas nararamdaman na, mahal pala talaga ako ni Direk. Oh, yeah. Of course, lahat kagaya na sinabi ni Bianca, lahat naman kami na pagalitan na sa set. Even before Love You So Bad, pagalitan na din ako. And I think yun yung yun yung nagpapagrow sa akin as an actor. Yun talaga, doon ako nag-ground eh. Kumbaga, nababack to zero ako kasi minsan, alam mo yung may sarili kang ways, pero hindi mo alam na may mga kailangan ka palang pakinggan as yung director. So, malaking bagay siya sa akin. And tinitake ko yun as help na din para rin sa magandang material na pagkakalabasan. So, I mean, that's normal. Hindi naman kayo parang napaiyak or na-intimidate. Ganyan. Nung napagalitan kayo. Hindi naman. Parang ako, I grew up kasi with Direct May. Direct May was my first director ever. And parang, actually, she taught me so much, even with the blocking ng camera noon, ng bata ako, yung lapel lahat. So, parang when she gets mad at me, parang, then again, mas ramdam ko yung pagmamahal niya. So, pressure, no. And takot, of course, may takot. Siyempre, you respect the director and you respect the work that you share, the environment that you share. But, yeah, siguro more of I appreciate when she's being hard on us, when she pushes us. Yeah. Ako, lagi yan sa akin kinikwento ni Bianca na talagang si Direk May sobrang motherly, ganyan. So, nung nagtitaping na kami, doon ko nga naramdaman na,
parang Nurture. pinapagalitan ako ni Direk, pero parang effective siya sa akin kasi mas lalo kong napapakalma. Alam mo yung galit, ay, pinagsasabihan ka niya, pero mas lalo mo siyang mananamnam, mas lalo mo siyang magagawa ng maayos kasi alam mong para sa akin yun. Yeah. Alam mong sinasabi niya yun, hindi dahil galit siya, Yeah. kundi gusto niyang ilabas yung gusto niyang makita. Parang ano yung nag-workshop pa lang nga kami, sinasabi ko na sa akin, parang gusto nangyari. So, yun yung mararamdaman ko talaga sa kanya.